Tuwang-tuwa mga kababayan si General Browner, yung ating Armed Forces Chief, dahil po sa suporta ng liderato ng Kongreso sa kanila ni House Speaker Martin Romualdez. Ayan po mga kababayan ang balita. Armed Forces Chief Browner thanks House for Defense Resource Support. Kasi po, kailangan nila ng aabot sa 9 billion para i-bolster ang West Philippine Sea areas. Pinuntahan sila mismo mga kababayan doon ng ating House Speaker, yung susunod na Pangulo. Yun na naman niya, Mr. Maravillas. Lalong magagalit sa inyan yung mga DDS, yung mga supporters ni Inday. Tama naman po yung ginawa ng liderato ng Kongreso mga kababayan na tanggalin na po yung lahat ng confidential funds ni Inday Sara at ibigay sa ating mga security agencies. Laki ng pangangailangan sa pondo ng ating armed forces, pati ng Philippine Coast Guard. Isiindayan niya Mr. Maravillas umuwi ng Davao na nakipagkita sa kanyang tatay. Nagsumbong siguro po kasi binawian ng candy. Ayan po mga kababayan, si Inday, pinos ni Moka. Nakipagsakasundo na po siguro sa kanyang tatay kasi binawian po ng confidential funds. Paano hindi babawian ng Kongreso? Pati po yung kanyang mga dating kaalyado. Nasyak po, you just imagine, 125 million na confidential funds. Linunok lang mga Linunok ni Inday ng 11 days. Linunok talaga niya, Mr. Maravillas. Linunok. Parang naglunok lang ng kurtal mga kababayan. Ubos yung 125 million. Siyak po si Congresswoman Estela Quimbo. Kaitan niya kami na bigla. Ay kayo mga kaaway kayo ng kapayapaan. Sabi ni Inday, ang mga kontra niya sa confidential funds ay kontra sa kapayapaan. At ang kontra sa kapayapaan ay kaaway kaaway ng bayan. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwento ng pagpunta ni Martin Romualdez doon sa Pag-asa Island, click subscribe muna dito po sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito po sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang po ang pagdaloy ng confidential funds. Saka like and share na rin po ninyo ng ating video para marami yung makapanood. Ayan po si Inday, umuwi sa kanila, nagsumbong sa tatay niya siguro. Pinuluyan na niya ako ni Tambaluslos. Unbothered man po, sa totoo lang si Inday. Alam ang problema, yung tatay niya, si Maudix po. Maraming barkada yon at yung number 1 na barkada niya, si Xi Jinping. Pero Mr. Maravillas, na basa ko sa report ng ANC, yung China pala niya, billion yung pinupunduhan, US dollars sa buong mundo, binulgar ng US government. Nauna pa po ako sa ANC. Inulit lang ng ANC po. Ayan po yung sabi na ABS-CBN pala. Ngayon ito sabi rito, China is spending billions to spread disinformation, US government report.
maraming pondo, mga kababayan, yung China. But anyway, dito muna tayo mga kababayan sa pasasalamat ni Browner. Ayan po ang report ng Politico News. Armed Forces Chief Browner thanks House for Defense Resource Support. Tuwang-tuwa po yung ating Armed Forces of the Philippines. Ayan po, mga kababayan. Sabi dyan, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. has expressed his gratitude to the House of Representatives led by Speaker Ferdinand Martin Romualdez for recognizing the need to strengthen the nation's defense resources. Kaya laking tulong po mga kababayan yung pagbawi pagbawi ng liderato ng Kongreso sa misconfidential man sa akin. Sa confidential funds po ni Inday Sara, 650 million po yon. Imagine, laking tulong na yon sa ating mga security forces. Ang kailangan po ng ating armed forces para po dyan sa West Philippine Sea, ma-develop po yung ating West Philippine Sea. Mga around 9 billion po. Napakalaking kwarta po. Sabi po dyan, the name of the game anya in the West Philippine Sea is effective presence. It means whoever is there has control of that specific area, said Browner in a press conference sa Makati City. Browner said it made him feel very happy that Romualdez invited him to join his visit to Pag-asa Island along with House Majority Leader Manix Dalipe, House Minority Leader Marcelino Libanan, and Appropriations Committee Chairman Elizalde Co. Ganon mga kababayan, talagang kung ano yung ginagawa ng ating Pangulong BBM. Ganon din po ang ginagawa ni House Speaker Martin Romualdez. Lagi pong on the ground. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos pumuntang Capiz, Rojas City kasama si sinalubong ni Marwas. Kahapon po. Tapos ito naman pong si Martin Romualdez, yung pinsan, nandun naman sa Pag-asa Island para bigyan ng pag-asa, mga kababayan, ang ating armed forces. Si Martin yata talaga ang susunod na Commander-in-Chief. Di ba? Sabi ni Browner, well, of course, that makes me feel very happy. In fact, I'm happy that the speaker invited me to come with him to Pag-asa. This is my third time to visit the island, Pag-asa Island. In the last time I was there, the surface of the runway was still dirt. But this time, when we landed on concrete. It was very nice. It was extended. And I also saw there was electricity already in the area. Last time I was there was no electricity. Sabi po ni Browner. Kita ninyo mga kababayan, napakagaling ni Martin Romualdez. So sabi rito, Browner said the armed forces is actively seeking increased funding from Congress to improve the infrastructure and living conditions for military personnel and locals in the area. Romualdez also expressed deep appreciation to Browner and reaffirmed the House of Representatives' unwavering support sa ating armed forces. We saw for ourselves, anya, how important the service in the sacrifice you all do out there for us in Kalayaan, sabi po ni Romualdez. Yan po mga kababayan yung Speaker of the House, si Martin. Plano mga kababayan nila na i-develop yung Pag-asa Island.
at gawing tourist destination po tulad ng Maldives. Ayan po, sabi ni Martin, funds for critical buildings in Pag-asa assured. The House of Representatives will allocate funds to build critical infrastructure in Pag-asa Island. Diyan po sa West Philippine Sea. Kasama po yung paglalagay ng storm shelters para sa ating mga mangingisda, solar power plant, and ice and cold storage facilities. Yan po yung naging announcement ni Speaker Martin Romualdez nang pumunta sa Pag-asa Island with congressmen and the Armed Forces Chief of Staff, si Browner. Yan po, mga kababayan. Sabi diyan, for Romualdez, a development plan is crucial for Pag-asa Island, the largest in the Kalayaan group of islands. Sabi niya, the House of Representatives will take the lead in coming up with such a plan, being the institution responsible for the national budget and the national policies that need legislation. Ganon po si Martin, habang si Inday po busy sa pag-defend ng kanyang confidential funds na nilunok. Pero mga babayan din na makakaulit si Inday na makalunok pa. Binawi na ng Kongreso. So sabi niya rito, a key priority niya is the construction of a storm shelter para sa ating mga mangingisda, para po may taguan sila pag may masamang panahon, may bagyo. Maglalagay din sila ng cold storage para hindi agad-agad mabulok yung mga isda na mahuhuli po ng ating mga fishermen. Satellite-based communication facilities, saka magsasagawa din sila, mga kababayan, ng seafood-based livelihood training doon sa lugar. Sabi ng Armed Forces, ang kailangan niya namin dito, mga around 9 billion para ma-develop yung lugar. Ayan po. The Armed Forces said it needs 9 billion to develop and secure the areas in the West Philippine Sea. There are a lot of estimates, but it is at 9 billion for the development of our islands, said Armed Forces Chief General Romeo Browner after visiting Pag-asa Island with the Speaker Martin Romualdez. We still have a lot of things to do, a lot of improvements to make, not just in Pag-asa Island, but in other 8 features, sabi po ni Browner. For instance, Browner said Pag-asa Island served as rock-solid proof of our country's sovereignty since Filipinos occupied it under the jurisdiction and governance of the Kalayaan Municipality in Palawan. So, napakaraming kwarta po yung kailangan. So tama lang, mga kababayan, na na binawi ng Kongreso yung confidential funds ni Inday Sara. Hindi man niya yun kailangan. Wala man po siyang mandato para sa national security. Saka siya po yung may sabi na I will leave it to the wisdom of Congress. Pero nang bawiin ng Congress, biglang nagtantrum si Inday. Yung kontra daw, mga kababayan, sa confidential funds niya, kontra sa kontra sa kapayapaan. At yung kontra sa kapayapaan, kalaban ng bayan. What? Parang binawian, mga kababayan, ng candy na nagmaktol si Inday. Anyway, baka lang gusto niyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasawaan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ngayon, sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.